Sa North Korea, namumuhay ang mga kababaihan sa ilalim ng napakahigpit na mga patakaran na sumasaklaw sa halos lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Dahil dito, malayo ang kanilang karanasan kumpara sa nakasanayan natin. Hindi lang pang-araw-araw na gawain ng kontrolado, kundi pati na rin ang pananamit at mga tungkulin sa loob ng pamilya, mga bagay na nakaugat sa kakaibang paniniwala at sistema ng bansa. Mula sa sapilitang pagsunod sa partikular na dress code hanggang sa mga tiyak na papel na dapat nilang gampanan sa lipunan, narito ang ilan sa mga kakaibang batas na dapat sundin ng mga kababaihan ng North Korea. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 20, driving a car. Mahirap maging babae sa North Korea, lalo na sa kabisera nitong Pyongyang. Doon, ipinagbabawal sa mga kababaihan ang magmaneho ng kotse. Ayon sa gobyerno, masyadong maraming aksidente ang nagaganap kapag babae ang nagmamaneho. Pero wala naman talagang matibay na ebidensya para patunayan ito. Ang batas na ito ay ipinakilala noon ng dating leader na si Kim Jong-il. At sa North Korea, halos imposibleng baguhin ang anumang utos na iniwan ng isang dating pinuno. May isa pang dahilan kung bakit ipinagbabawal sa mga babae ang magmaneho. Naniniwala raw ang mga autoridad na delikado ito para sa kanila. Mas mabuting ilayo raw sila sa kalsada upang maiwasan ang kapahamakan. Nakapagtataka lang dahil kung ikukumpara sa ibang bansa, kakaunti lang ang mga kotse sa North Korea at bihira ring magkaroon ng traffic. Ang kakaiba pa dito, pinapayagan ang mga babae na maging traffic enforcer na siya mismong nagdidikta ng daloy ng mga sasakyan. Pero kahit kayang-kaya nilang pamahalaan ang trapiko, hindi sila maaaring magmaneho ng kotse dahil lang sa kanilang kasarian. Number 19, access to education. Sinasabi ng pamahalaan ng North Korea na pantay-pantay ang edukasyon para sa lahat, pero ang realidad ay ibang-iba, lalo na para sa kababaihan. Ang uri at antas ng edukasyong nakukuha nila ay nakatali sa mga tradisyonal na pananaw tungkol sa papel ng babae. Nakakapag-aral ang mga babae at mataas ang literacy rate sa bansa, pero madalas limitado ang oportunidad nila. Karaniwan silang itinutulak tungo sa mga trabahong itinuturing na pangbabae gaya ng pagtuturo, pagiging nurse, o pagtatrabaho sa industriya ng tela. Dahil dito, nananatili silang nakakulong sa mga tradisyonal na papel at kaunti lang ang tsansang makapasok sa mas malawak at mas mataas na profesyon. Marami ring matatalino at talentadong babae ang pinipigilan ng sariling pamilya at ng takot sa panghuhusga ng lipunan, kaya napipilitan silang huminto sa pag-aaral ng mas maaga. Bukod pa rito, kontrolado ng propaganda ng Estado ang kurikulum. Nakasentro ito sa pagpuri sa pamilya Kim at sa pagpapalaganap ng socialist ideology. Dahil dito, lalo pang lumiliit ang lawak ng kaalaman at oportunidad para sa kababaihan. Number 18, restricted hairstyles. Sa North Korea, pati buhok ng mga kababaihan ay kontrolado ng gobyerno. Kinakailangan nilang pumili mula sa humigit kumulang 18 na opisyal na estilo ng buhok na inaprubahan ng Estado. Kadalasan, simple at plain lang ang mga ito, na kumakatawan daw sa tradisyonal na hitsura ng mga Korean. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga modernong estilo na may halong impluensyang Western, tulad ng buhok na may kulay, pinaperm, o sobrang haba. Paminsan-minsan ay binabago ang listahan ng aprobadong style at malakas itong ipinapakalat sa media para masigurong lahat ay sumusunod. Para sa mga babaeng may asawa, mas maikli ang hinihinging gupit, samantalang ang mga dalaga ay pwedeng magkaroon ng bahagyang mas mahaba. Pero syempre, nasa limitasyon pa rin ng opisyal na gabay. Kung hindi susunod sa mga alituntuning ito, maaaring humarap sa mabigat na parusa ang isang babae, mula sa pagbabayad ng multa, public criticism session, at sa matinding kaso sa pilitang paggupit ng buhok. Maaari ring maapektuhan ang kanilang trabaho o reputasyon sa lipunan. Sinasabi ng gobyerno na ang lahat ng ito ay para mapanatili ang pagkakapareho ng lipunan. Number 17, marriage traditions. Sa North Korea, napakalimitado ng kalayaan ng isang babae pagdating sa pagpili ng mapapangasawa. Kadalasan, ang kasal ay inaayos ng mga magulang at mahigpit ding may mga tuntunin ang gobyerno tungkol dito na para sa mga dayuhan ay nakakalito. Tradisyonal na malaking papel ang ginagampanan ng pamilya mula sa pagpili ng mapapangasawa, pagpaplano ng kasal, hanggang sa pagbabayad ng gastusin. Hindi pag-ibig ang pangunahing batayan sa pagpapakasal sa North Korea. Sa halip, madalas na hinahanap ng mga magulang ang mayamang pamilya na mapagpapakasalan ng kanilang anak.
Bukod pa rito, may mga itinatakdang gabay ang estado para sa mismong seremonya. Malaki ang pagkakaiba ng kasal sa North Korea kumpara sa kanluran. Halimbawa, imbes na ihagis ang mga bulaklak gaya ng nakagawian sa West, ang mga bagong kasal ay dinadala ang mga ito sa monumento ni Kim Il-sung bilang pagpupugay. Karaniwan din na doon mismo nagpapapicture ang mga bagong kasal. Mayroon ding mahigpit na pagbabawal sa pagpapakasal sa April 16 at February 16 na mga kaarawan ni na Kim Il-sung at Kim Jong-il. Para naman sa mga pamilyang kapos sa pera, nanghihiram sila ng pagkain at gamit sa merkado para magmukhang magarbo ang kanilang kasal sa litrato. Pagkatapos makunan ng larawan, ibinabalik nila ito sa mga nagbenta. Sa ganitong paraan, nagkakaroon sila ng magagandang wedding photos nang hindi gumagastos ng malaki. Samantala, ang mga mas may kayang pamilya ay kadalasang tumatanggap ng pera bilang regalo. At kung minsan, mismong mga opisyal ng gobyerno ang nagbibigay ng dolyar. Number 16. Riding a bicycle. Bukod sa issue ng pagmamaneho, may isa pang kakaibang pagbabawal sa mga kababaihan ng North Korea. Hindi sila pinapayagang sumakay ng bisikleta. Matagal nang komplikado ang relasyon ng pamahalaan sa paggamit ng bisikleta. Habang sa ibang bansa ay matagal na itong ginagamit bilang pangunahing transportasyon, sa Pyongyang ay ganap na ipinagbawal ang mga bisikleta bago pa man ang taong 1992. Dahil dito, bihira ang makakita ng bisikleta noon sa kabisera. Ayon sa mga ulat, personal na ipinagbawal ni Kim Jong-il ang pagsakay ng mga babae sa bisikleta. Maraming dahilan at chismis ang lumabas tungkol dito. Isa sa mga paliwanag ay masyado raw nakakaakit kapag nakikita ang isang magandang babae na nakasakay sa bisikleta at maaari raw itong makaapekto sa moralidad ng publiko. May isa ring paniniwala na kulang daw sa genetic ability ang mga babae para makayanan ang trapiko. Isang argumento rin na ginamit para hindi sila bigyan ng lisensya sa pagmamaneho. Pinalakas pa ang pagbabawal matapos ang isang malagim na aksidente kung saan nasangkot ang anak ng isang mataas na opisyal. Simula 1995, opisyal nang ipinagbabawal sa kababaihan ang pagbibisikleta. Bagamat pansamantalang inalis ang ban noong 2012, ibinalik naman ito noong 2013. Hanggang ngayon, hindi pantay ang pagpapatupad nito, minsan mahigpit, minsan maluwag. Sinasabi rin na bahagi ng rason ng pamahalaan ay ang pagpapakita ng Pyongyang bilang isang sopistikado at modernong lungsod na para bang masisira ang imahe nito kung maraming kababaihan ang makikitang nagbibisikleta sa kalsada. Number 15. Foreign music and films. Sa North Korea, itinuturing na mabigat na krimen ang makinig ng banyagang musika o manood ng mga pelikula mula sa ibang bansa. Lalo pang humigpit ang patakarang ito noong 2015 nang ipag-utos ni Kim Jong-un na sunugin at sirain ang lahat ng cassette tape at CD na naglalaman ng kantang hindi katanggap-tanggap para sa gobyerno. Layunin nitong pigilan ang mga tao sa pagkakaroon ng sariling pananaw at mapanatili ang mahigpit na kontrol. Lalong naaapektuhan dito ang kababaihan dahil mas hilig nilang makinig ng musika at manood ng entertainment. Depende sa pinagmulan ng musika o pelikula ang bigat ng parusa. Halimbawa, ang panonood ng American movie ay maaaring humantong sa pinakamabigat na kaparusahan, ang kamatayan. Samantalang ang mga Indian films, maaari namang magresulta sa pagkakakulong, bagamat nag-iiba ang haba ng sentensya. Napakalinaw ng layunin ng pamahalaan, pigilan ang anumang impluwensya ng banyagang kultura na maaaring magtulak sa mga tao, lalo na sa kababaihan, na hindi nasundin ang pamahalaan. Para sa kanila, ang banyagang musika at pelikula ay banta sa kapangyarihan ng Estado. Number 14, breadwinners of the family. Isipin mo na may trabaho ka pero hindi ka lang walang sahod. Minsan, ikaw pa ang kailangang magbayad sa boss mo. Iyan ang kakaibang realidad ng maraming manggagawa sa North Korea. Dahil dito, karamihan sa kababaihan ang nagiging pangunahing tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. Nagsimula ito noong kalagitnaan ng 1990s, nang tumama ang malawakang taggutom sa bansa at hindi na kayang magbigay ng sapat na pagkain ng gobyerno. Maraming tao ang napilitang magtayo ng mga ilegal na pamilihan na tinawag na jangmadang. Sa una, sinubukan itong ipasara ng gobyerno, pero kalaunan ay lumaki ang mga pamilihan at naging mas maluwag ang mga patakaran. Dito pumasok ang mga babae bilang pangunahing mangangalakal. Hanggang ngayon, halos kalahati ng mga pamilya sa North Korea ang nakadepende sa pribadong kalakalan bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan, kung saan ang kababaihan ang nasa unahan ng lahat ng ito. Kabilang sa kanilang pang-araw-araw na gawain ang pag-aalaga ng mga hayop na ibinebenta at paggawa ng mga homemade na alak kahit ipinagbabawal ito. Samantala, karamihan sa mga lalaki ay nananatili sa mabagal at luma na mga trabaho ng gobyerno.
at kapag hindi sila pumasok, maaari silang makulong. Number 13, specific dress code. Sa North Korea, napakahigpit ng gobyerno pagdating sa pananamit ng kababaihan. Kailangan nilang magsuot ng payak at simpleng kasuotan na aprobado ng Estado. Kapag may espesyal na okasyon, inaasahan silang magsuot ng tradisyonal na kasuotang Koreano na tinatawag na hanbok. Pero sa araw-araw, kinakailangan ang plain at simpleng kasuotan. Ang makukulay na damit at modernong accessories ay karaniwang ipinagbabawal at ang mga western style ay halos hindi pinapayagan. Isang malaking issue sa bansa ang jeans, lalo na ang kulay asul. Para kay Kim Jong-un, ang blue jeans ay sumisimbolo ng impluwensyang Amerikano, kaya tuluyang ipinagbawal ito. Bukod dito, mahigpit ding ipinagbabawal sa mga babae ang magsuot ng pantalon. Dahil dito, limitado ang kanilang galaw at hirap silang magsagawa ng mabibigat na gawain. Sa ilang probinsya, paminsan-minsan ay niluluwagan ang patakarang ito at pinapayagang magsuot ng pantalon ang mga kababaihan, pero napakabihira nito. Sa Pyongyang, mahigpit na ipinapatupad ang batas. Maging ang mga pulis ay nagsisilbing fashion police na nagbabantay kung may babaeng susuway. Kahit sa gitna ng matinding taglamig, obligado pa ring magsuot ng palda ang mga babae, kahit hindi ito komportable. Ayon pa sa mga lokal, tila mas nakatuon ang batas na ito laban sa mga kababaihan kaysa sa mga lalaki. Mahalaga ring tandaan na hindi lang para sa mga residente ang dress code na ito, kundi maging para rin sa mga bisita ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa fashion, layunin ng gobyerno na ipakita ang pagkakapareho ng lahat at pigilan ang individual na pagpapahayag. Kung hindi susunod ang isang babae sa dress code, maaari siyang mapahiya sa publiko, pagmumultahin o patawan ng mas mabibigat na parusa. Number 12, travel restrictions. Sa North Korea, napakahigpit ng mga patakaran para sa kababaihan pagdating sa paglalakbay, kahit sa loob ng sariling bansa. Kung nais nilang bumiyahe mula sa isang lugar patungo sa iba, kinakailangan muna nilang kumuha ng espesyal na pahintulot mula sa gobyerno, isang bagay na napakahirap makuha. Mas mahirap pa kapag nais nilang bumiyahe palabas ng bansa. Iilan lamang ang pinapayagang makaalis, at karaniwan, sila ay mga opisyal ng gobyerno. Para sa kababaihan, ang mga restriksyon na ito ay malinaw na bahagi ng kontrol ng pamahalaan upang limitahan ang kanilang kilos at ilayo sila sa impluwensya ng labas. Malaki ang epekto nito sa buhay ng mga babae. Napipigilan silang makahanap ng mas magagandang trabaho, matuto ng bagong kultura at magkaroon ng mas malawak na pananaw. Pati ugnayan sa pamilya ay apektado dahil kadalasan hindi nila nabibisita ang mga kaanak sa ibang parte ng bansa. Ang ganitong klase ng pag-iisa ay lalo pang nagpapahirap sa kanilang sitwasyon. Mula pa noong August 2020, lumikha ang gobyerno ng mga buffer zone na may lawak na 1 hanggang 2 kilometro sa kahabaan ng hilagang hangganan. Ang mga bantay doon ay may utos na barilin ang sinumang susubok tumawid ng walang pahintulot. Noong 2021, ilang kaso ang naitala kung saan pinaputukan at nakitil ng mga bantay ang mga North Korean na nagtangkang tumakas papuntang China. Isinara rin ng pamahalaan ang mga international flight at mga opisyal na land border crossing papuntang China. Maging ang mga diplomat at mga empleyado ng dayuhang organisasyon ay pinigilan sa kanilang paglalakbay palabas ng Pyongyang. Pinutol din ang pagtanggap ng mga diplomatic pouch. Pinayagan man ang ilang UN at non-profit staff na umuwi, hindi na sila muling pinabalik. Bukod dito, nagpatupad ang gobyerno ng sapilitang quarantine ng 1 buwan para sa mga bumabalik sa bansa. Dahil dito, halos lahat ng diplomat at international relief workers ay napilitang lisanin ang North Korea. Number 11, Media Information Prohibitions. Sa North Korea, halos walang kalayaan ang mga babae o kahit sino na mag-isip ng malaya, magpahayag ng sariling opinyon o magkaroon ng access sa impormasyon. Kontrolado ng gobyerno ang lahat ng uri ng media. Kapag nahuling gumagamit ng hindi autorisadong content sa cellphone, computer, TV, radyo o anumang device, maaaring makulong o patawan ng mabigat na parusa. Ang anumang media na hindi aprobado ng gobyerno ay agad na tinatawag na antisosyal at agad na pinipigilan. Maging ang simpleng paggamit ng telepono ay mahigpit na minomonitor. Binablock nila ang mga Chinese mobile service malapit sa hangganan at inaaresto ang sinumang nakikipag-ugnayan sa mga dayuhan o nag-oorganisa ng meeting sa pagitan ng lokal at banyaga. Ang paggamit ng global internet ay ganap na iligal. Iilan lamang, gaya ng piling empleyado ng gobyerno, siyentipiko at estudyante, ang pinapayagang makagamit nito. Para sa karaniwang mamamayan, bawal ang internet dahil nakikita ito ng pamahalaan bilang banta na maaaring magpahina sa kanilang kontrol. Ang simpleng pagmamay-ari ng banyagang cellphone
ay maaaring magresulta sa 3 buwang sapilitang paggawa. At noong December 2020, ipinasa ng gobyerno ang tinatawag na DPRK Law on Rejecting Reactionary Ideology and Culture. Sa ilalim ng batas na ito, ipinagbabawal ang pagbabahagi ng anumang media mula sa South Korea, United States o Japan. Napakabigat ng parusa, maaari itong umabot sa kamatayan. Ang simpleng panonood lang ng ipinagbabawal na palabas ay maaaring humantong sa 15 years sa prison camp. Samantala, ang paggamit ng estilong South Korean sa pagsasalita, pagsusulat, o kahit pagkanta ay maaari namang magresulta ng hanggang 2 taong sapilitang paggawa. Number 10, Beauty and Cosmetic Standards. Sa North Korea, mahigpit ang pamahalaan pagdating sa kagandahan at paggamit ng cosmetic ng mga kababaihan. Kadalasan, nakabatay ito sa luma at konserbatibong paniniwala. May tiyak na mga alituntunin kung anong klaseng makeup, nail polish at skincare products ang maaaring gamitin. Mula pa noong World War II, ipinagbawal na ang makeup sa bansa dahil sa politikal, pang-ekonomiya at pangkulturang pagkakahiwalay nito sa South Korea. Gayunpaman, kahit limitado ang exposure sa pandaigdigang fashion at beauty trends, maraming kababaihan sa North Korea ang interesado pa rin sa cosmetics. Katunayan, may mga iligal na produkto ng makeup na patagong ipinapasok sa bansa. Dahil dito, nagtayo ang gobyerno ng isang state-owned makeup company para makontrol ang sitwasyon. Mayroon ding impluensya ang pagbabago ng panlasa ng tao at maging ang asawa ni Kim Jong-un sa pagbabagong anyo ng beauty standard sa bansa. Halimbawa, bawal ang pulang lipstick dahil itinuturing itong masyadong matapang at salungat sa ideal ng sosyalismo. Sa halip, mas tinatangkilik ang mga soft shades na mas banayad at tugma sa imahe na nais ng pamahalaan. Ipinapakita nito na sa North Korea, ang konsepto ng kagandahan ay hindi lamang tungkol sa itsura kundi malapit na konektado sa ideolohiya ng Estado. Pagpapahalaga sa pagiging simple, modesty, at pagkakaisa kaysa sa personal na pagpapahayag ng sarili. Kaya para sa mga kababaihan, limitado ang kalayaan nilang pumili kung paano sila mag-aayos o magpapakita ng sariling estilo. Number 9. Motherhood and Child Upbringing. Sa lipunang North Korea, malaki ang inaasahan sa mga kababaihan na magkaanak at magpalaki ng mga ito, kahit pa sa mahihirap na kalagayan. Itinutulak ng pamahalaan ang ideya na ang pagiging ina ay isang mahalagang serbisyo para sa bansa, isang makabayan at tungkuling dapat unahin bago ang sariling pangarap o karera. Ang pagpapalaki ng bata ay hindi lang tungkol sa pangangalaga, kundi pati na rin sa pagtuturo ng makabayang ideolohiya. Mula pagkabata, tinuturuan ang mga bata ng matinding nasyonalismo ayon sa doktrinang itinatakda ng Estado. Bagaman, nagbibigay ang pamahalaan ng ilang suporta gaya ng maternity leave at child care facilities, madalas ay kulang at mababa ang kalidad ng mga ito. Dahil sa bigat ng responsibilidad at kakulangan ng sapat na tulong, lubhang naaapektuhan ang buhay ng kababaihan. Nalilimitahan ang kanilang pagkakataon na lumahok sa pampublikong buhay o magtagumpay sa profesyon. Sa huli, ang pagtutulak ng pamahalaan sa tradisyonal na papel ng kababaihan ay lalo pang nagpapatibay sa gender stereotypes na nagpapaliit sa oportunidad ng mga babae sa lipunan ng North Korea. Number 8. Participation in government rallies and events. Isa pang malaking tungkulin ng mga babae sa North Korea ay ang pagdalo at aktibong paglahok sa mga rally, parada at malalaking pagtitipon na inorganisa ng gobyerno. Hindi ito basta-bastang simpleng pagpunta lamang. Inaasahan silang ipakita ang lubos na suporta at sigasig para sa mga pinuno at ideolohiya ng Estado. Kadalasan, makikita ang mga kababaihan na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan na hanbok habang nagsasayaw o kumakanta ng mga awit na nagpapakita ng pagkakaisa at katapatan sa bayan. Para sa gobyerno, hindi lang simboliko ang partisipasyon ng mga babae, kundi may malalim na politikal na kahulugan. Mahigpit na ipinag-uutos ang pagdalo at ang sino mang magpakita ng kakulangan sa sigla o suporta ay maaaring mawala ng magandang social standing o mas mabigat pang kaparusahan. Sa ganitong paraan, nagiging instrumento ang mga kababaihan hindi lang para sa propaganda kundi para rin mas mapadali ang pagmamatyag at pagkontrol sa buong populasyon. Number 7. Contraceptives and sanitary pads restrictions. Isipin mo, mga bagay na normal na ginagamit sa ibang bansa gaya ng contraceptive pills at sanitary pads ay itinuturing na luho sa North Korea. Sa katunayan, karamihan sa mga kababaihan roon ay hindi man lang alam na umiiral ang mga produktong ito dahil matagal na itong ipinagbawal ng gobyerno. Noong mga nakaraang taon, may mga pagkakataong makakakita ng sanitary pads sa black market.
Pero hindi ito naging popular at halos imposibleng mabili ngayon. Sa mga tindahan, wala kang makikitang sanitary pads, kaya karamihan sa mga kababaihan ay gumagamit pa rin ng telang tuwalya tuwing sila ay may dalaw. At kailangan nilang hugasan at paulit-ulit gamitin. Maging sa kaalaman tungkol sa family planning, napakaliit ng edukasyon. Sadyang pinipigilan ng gobyerno ang kaalaman at gamit para sa pagpigil ng pagbubuntis dahil gusto nitong dumami ang populasyon para mas may sapat na sundalo at murang manpower. Sa kabila ng matinding kahirapan, pinupush pa rin ang pulisyang ito ng mahigit 50 taon. Kaya't karaniwan sa North Korea ang mga pamilyang may 3 hanggang 7 anak. At kapag nabuntis ang isang babae, wala siyang ibang option kundi manganak. At bawal ang abortion. Kapag nahuli, maaari siyang makulong at dumanas ng matinding discrimination. Sa madaling salita, tanging panganganak lang ang daan para sa kababaihan sa North Korea kapag sila ay nabuntis. Number 6. Giving birth to a son. Sa North Korea, napakahalaga ng pagkakaroon ng anak na lalaki. Dito nakikita kung gaano kabigat ang halaga ng kalalakihan kumpara sa kababaihan sa kanilang lipunan. Ang pananaw na ito ay nagdudulot ng matinding paghihirap para sa maraming babae. Sa kanilang tradisyonal na paniniwala, ang kapangyarihan at karangalan ng pamilya ay nasa mga lalaki, kaya't ang pagkakaroon ng anak na lalaki ay nakikita bilang pangunahing tungkulin o minsan pa nga ay obligasyon ng mga asawa. Bagaman alam natin sa science na hindi lang babae ang may kinalaman sa kasarian ng anak, sa paningin ng lipunan ng North Korea, ang babae ang sisisihin kapag hindi siya nagkaanak ng lalaki. Dahil dito maraming kababaihan ang nakararanas ng hindi maganda, discrimination, at minsan ay hinihiwalayan ng asawa. Kung ang mag-asawa ay walang anak na lalaki, lalo na kung iisa lang ang tagapagmana, itinuturing nila itong katapusan ng lahi. Pinapayagan pa ng gobyerno ang diborsyo kung ang dahilan ay hindi nagkaroon ng anak na lalaki. Batay sa datos mula sa Korean Population Agency, tinatayang nasa 2 milyong kababaihan sa North Korea ang nakakaranas ng regular na hindi maganda. At isang malaking bahagi nito ay dahil lamang sa hindi sila magkaanak ng lalaki. Pagkatapos ng diborsyo, kadalasan ay walang nakukuhang ari-arian ang babae, kaya lalo silang naghihirap. Dahil sa mga kondisyong ito, mas maraming kababaihan kaysa kalalakihan ang nagtatangkang tumakas palabas ng bansa. Number 5. Smiling. Sa North Korea, ipinagbabawal ang ngumiti tuwing July 8, lalo na sa mga babae. Ito kasi ang anibersaryo ng pagkamatay ni Kim Il-sung, ang lolo ng kasalukuyang pinuno na si Kim Jong-un. Kapag nahuli kang ngumiti sa araw na ito, maaari kang makulong sa concentration camp o mas malala, maparusahan ng kamatayan. At hindi lang ngiti ang bawal. Kasama rin dito ang pagiging maingay, pag-inom ng alak, o kahit ang pagdiriwang ng kaarawan. Kaya tuwing July 8, kailangang seryoso at tahimik ang lahat bilang paggalang kay Kim Il-sung. Noong ika-10 anibersaryo ng pagkamatay ni Kim Jong-il, ama ni Kim Jong-un, nagdeklara ang gobyerno ng 11 araw na pagluluksa. Sa panahong ito, bawal ang anumang uri ng kasiyahan, walang party, walang shopping, at walang kahit anong libangan. Noong 2021, pinalawig pa ito ng 1 araw kaya naging 12 araw ng mahigpit na pagluluksa bilang tanda ng dekada mula nang pumanaw si Kim Jong-il. Number 4. No career choice. Sa North Korea, hindi pwedeng mamili ng propesyon ang mga mamamayan, lalo na ang kababaihan. Kapag naitalaga ka ng gobyerno sa isang trabaho, iyon na ang gagawin mo habang buhay. Ginagawa ito ng gobyerno para pamahalaan ang lahat ng tao at mapuno ang mga industriya ayon sa kanilang plano. Ibig sabihin, hindi mo hawak ang kinabukasan mo. Kung saan ka ipwesto, doon ka dapat manatili. Kapag tumanggi ka sa trabahong inassign sa'yo, mabigat ang kaparusahan, mula sa pagkakakulong hanggang sa pagpapadala sa internment camps. Dahil dito, karamihan sa mga estudyante sa North Korea ay hindi na nangangarap ng sariling career o future. Alam kasi nila na walang saysay dahil ang lahat ng desisyon ay hawak ng gobyerno. Number 3. Ban against unnatural hair color. Sa maraming bansa, ang pagpapatina ng buhok ay paraan para ipakita ang iyong personalidad, mood, o pagiging malikhain. Pero sa North Korea, lalo na sa kababaihan, mahigpit itong ipinagbabawal. Hindi pwedeng gumamit ng makukulay na shades gaya ng red, blue, o iba pang kakaibang kulay. Limitado lang sila sa mga natural na kulay gaya ng itim, kayumanggi, o iba pang madidilim na shades. Gusto ng gobyerno na lahat ay magmukhang pare-pareho at huwag lumutang sa karamihan. Para sa kanila, ang pagkakaroon ng kakaibang kulay ng buhok ay senyales ng pagiging iba na pwedeng mauwi sa hindi pagsunod sa pamahalaan
o maging sa tahasang pagre-rebelde, matagal nang ipinatutupad ng kanilang mga pinuno ang ganitong konserbatibong pamantayan sa itsura. Ang pagpapakita ng kakaibang style ay itinuturing na pagtutol at sa North Korea, iyon ay parang hamon sa autoridad ng rehimen. Number 2, the fashion police. Sa North Korea, hindi lang basta uso ang tinatawag na fashion police. Totoo silang umiiral. At madalas, kababaihan ang pinakamalaking target nila. Itong mga fashion police ay kadalasang kabataang miyembro ng mga organisasyong konektado sa gobyerno. Ang trabaho nila ay bantayan kung ang pananamit ng tao ay tugma sa itinakdang pamantayan ng Estado. Halimbawa, inaasahang laging nakapalda o bestida ang mga babae, lalo na kapag nasa labas ng trabaho. Kapag nagsuot sila ng pantalon, maaari silang makaranas ng matagal na interogasyon at pampublikong pagpuna. Sa mga rural na lugar, medyo mas maluwag dahil praktikal ang pagsusuot ng pantalon, pero mahigpit pa rin laban sa mga damit na masyadong makabago, masyadong foreign, o may sulat na Roman letters. Ang paglabag sa ganitong dress code ay may mabibigat na kaparusahan, kabilang na ang pagpapadala sa labor camp. Kaya sa madaling salita, hindi lang pananamit ang kontrolado ng gobyerno, kundi pati ang paraan ng pag-iisip ng mga mamamayan. Number 1, no capitalist culture. Kamakailan, mas lalo pang humigpit ang gobyerno laban sa mga kababaihang nagsusuot ng shorts, lalo na kapag mainit ang panahon. Para sa kanila, ang shorts na mas maikli pa sa tuhod ay simbolo ng kapitalismo at dayuhang impluensya. Noong 2020, nagpatupad sila ng bagong batas laban sa lahat ng gawaing may bahid ng foreign o capitalist culture. Kasama rito ang panonood o pagbabahagi ng South Korean o Western media, paggamit ng Korean slang mula sa South, pagtuturo ng sayaw sa kabataan, at pagsusuot ng mga damit na hindi aprobado ng Estado. Kahit parehong lalaki at babae ang teknikal na sakop ng batas, mas madalas itong ipataw laban sa mga kababaihan. Ang paliwanag ng gobyerno ay ang pagkukubli ng balat ng kababaihan, lalo na sa ibaba ng tuhod, ay pagpapanatili ng socialist traditions. Pero para sa maraming mamamayan, ito ay dagdag na pahirap, lalo na sa sobrang init ng panahon. Sa kabila nito, nananatiling mahigpit ang gobyerno sa pagpigil sa kahit anong bagay na tingin nila ay dayuhan.